Nadulas ang isang French Olympic diver sa gitna ng pagpapasinayan ng gagamiting aquatics center para sa Paris Olympics. Pa siya sa diving board bago bumagsak sa tubig. Sa post ng diver sa X, pinasalamatan niya ang mga sumuporta sa kanya habang tiniyak na hindi siya nasaktan sa insidente. Mabigat pa rin ngayon sa bulsa ng ilang consumer ang bigas, kaya may humihirit na ibalik ang itinakdang price cap o limitasyon sa presyo nito sa merkado. Pero sabi ng Agriculture Department, hindi raw yan kailangan. Alamin kung bakit sa pagtutok ni JP Soriano. Hindi lang sa init ng panahon pinagpapawisan si Eric, kundi maging sa pagbili ng bigas. Lalo kang papawisan. Oh, dahil? Dahil wala nang budget, mahal pa yung bilihin. Wala na. Ang dati kasing 50 pesos na well-milled rice kada kilo, 54 pesos na ngayon. Nitong Marso, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 24.4% ang itinaas ng rice inflation o yung pagmahal ng bigas sa Pilipinas, pinakamabilis sa loob ng 15 taon. Kaya hirit ni Eric, baka pwede namang ibalik ang price ceiling sa regular at well-milled na bigas. Noong Setyembre, isang buwang epektibo ang price ceiling na 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Kahit ang mga nagbebenta ng bigas sa mga palengke, sad-sad na raw ang kabuhayan. Mataas ang bagsak sa amin o hindi naman kami pwede mag-adjust sa presyo. Okay sana kung nanatili rin ang presyo, manatili rin sa amin. Pero sabi ng Department of Agriculture, hindi kailangan ng price cap ngayon dahil bumababa ang presyo ng bigas. May mga mabigat din na epekto yan pagdating ng panahon. Yung presyo ng bigas bumababa from 52 last month, ngayon nasa 50.49. Isa sa mga naging epekto ng El Nino ay ang drought o yung tagtuyot na nakabagal sa produksyon ng palay sa mga magsasaka. Kaya nakatuon ang DA at iba't ibang ahensya ng gobyerno na mabigyan ng sapat na patubig ang mga palayan at matulungan ang magsasaka. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa Pampanga dumayo ang music lovers para masaksihan ang mga iniidolo nilang Pinoy artists. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jam-packed na mga tao mula sa iba't ibang lugar ang Clark Global City sa Pampanga para sa Aurora Music Festival. Meron pang galing sa Singapore para mapanood ang SB19 na kabilang sa performers ngayong araw. Kasi they're supposed to come to Singapore. Yeah. So since they're not coming, so we come here. Ang ilang manonood, may mga naglatag pa ng banig para enjoy ang weekend getaways. 100,000 concert goers ang crowd estimate hanggang sa ikalawang araw ng Aurora Music Festival bukas. Isa sa inaabangan dito ang night glow ng hot air balloon. 14 na hot air balloon na iba't ibang disenyo ang dilipad at magpapaningning sa kalangitan. Habang nag-e-enjoy sa Aurora Music Festival, pwede ring mag-food trip. May mga ulam at snacks para full energy sa pakikisaya sa concert. At halo-halo, pampapawi ng init. Okay naman po. Ito pala yung first na natatry namin, itong halo-halo. Mainit kasi. Perfect for the weather. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.